Milyonaryong CEO halos mahimatay sa opisina nang ma-interview niya ang dalaga. Ito kasi ang asawa niyang namatay na 10 taon ang nakararaan. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na seswertihin at mabibigyan ng regalo. At habang nakikinig ka, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa simpleng pag-comment mo, ikaw ang mapili nating mabigyan ng munting pasasalamat. Kaya huwag ka nang aalis dahil ang kwentong maririnig mo ngayon ay tungkol sa pagmamahal na inilibing ng panahon, sa kasinungalingang pinaniwalaan ng lahat at sa isang lalaking akala niya ay patay na ang puso niya, hanggang sa bumalik ang mukha ng babaeng minahal niya. Sa pinakataas na palapag ng Belmont Tower, nakatayo si Dacario Belmont sa harap ng malaking salaming bintana. Mula roon, tanaw niya ang mga ilaw ng Maynila na parang mga bituing nahulog sa lupa. Ngunit kahit gaano kaganda ang tanawin, walang anumang aliw ang naibibigay nito sa kanya. Suot niya ang mamahaling itim na Amerikana, maayos ang pagkakatali ng kurbata at makikita sa tindig niya ang kapangyarihan ng isang lalaking sanay sundin ng lahat. Siya ang CEO ng Belmont Maritime Group, isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa na may hawak na shipping lines, warehouses, private ports at international cargo contracts. Sa harap ng mga negosyante, isa siyang haligi. Sa harap ng mga empleyado, isa siyang malamig na boss. Sa mata ng media, isa siyang bilyonaryong hindi matatalo-talo. Pero sa loob ng kanyang dibdib, 10 taon nang walang buhay ang isang bahagi ng puso niya. Sir Dacario, marahang tawag ni Orfea Montalban ang kanyang sekretarya habang nakatayo sa may pintuan. Nandito na po ang report para sa board meeting bukas. Hindi agad lumingon si Dacario. Nanatili siyang nakatanaw sa labas, hawak ang isang maliit na kahon na yari ng lumang kahoy. Sa loob niyon ay naroon ang singsing ng babaeng minsan niyang tinawag na tahanan. "Ilapag mo na lang sa mesa," malamig niyang sagot. Pumasok si Orfea at dahan-dahang inilapag ang folder. Matagal na siyang nagtatrabaho kay Dacario, halos 8 taon na, kaya kabisado na niya ang katahimikan nito. Alam niya kung kailan ito pagod, alam niya kung kailan ito galit, at higit sa lahat, alam niya kung kailan ito binabalikan ng isang alaala na hindi kayang burahin ng kahit anong yaman. "Sir," maingat niyang dagdag, "umulan po sa Batangas ngayon." Bahagyang nanigas ang balikat ni Dacario. Isang simpleng balita lang iyon para sa ibang tao, pero sa kanya, ang ulan sa Batangas ay parang kutsilyong paulit-ulit na humihiwa sa sugat na hindi naghihilom. "Sarado na ang usapang tungkol dyan, Orfea." Ani niya, "Pasensya na po, sir." Tumanggol lamang si Dacario. Nang makalabas si Orfea, binuksan niya ang maliit na kahon. Nandoon ang singsing na may bahid pa rin ng itim na marka mula sa sunog. Singsing iyon ni Celestina, ang asawa niyang pinaniwalaang namatay sa pagsabog 10 taon ang nakararaan. Napapikit siya. Sa dilim ng kanyang isipan, bumalik ang mukha ni Celestina. Mapayapa, simple, may matang parang laging may baong liwanag kahit sa pinakamabigat na araw. Hindi siya tulad ng mga babaeng pilit ipinapakilala sa kanya ng ina niyang si Doña Veneranda Belmont. Si Celestina ay isang scholar na nakapasok sa accounting department ng lumang pier ng Belmont Maritime. Noong una niyang itong makita, nakasuot ito ng puting blouse na may lumang tahi sa manggas, nakapusod ang buhok at hawak ang makapal na folder ng financial records. "Sir," sabi nito noon, diretso ang tingin sa kanya. "May mali po sa figures ng procurement report, hindi po ito simpleng typo." Napatingin sa kanya si Dacario noon. Sanay siyang kinakausap ng mga empleyado na nanginginig, yumuyuko o nag-aabang ng papuri. Pero si Celestina, tahimik pero matapang. Hindi bastos, hindi mayabang, pero hindi rin takot. "At bakit ikaw ang nagsasabi ito sa akin?" tanong niya noon. "Dahil kung hindi ko sasabihin, magiging kasabwat ako sa pananahimik." Doon nagsimula ang lahat. Mula sa simpleng pag-uusapan tungkol sa nawawalang pondo, nauwi iyon sa mahahabang gabing magkasama silang nagre-review ng ledger.
Natuklasan ni Dacario na hindi lang magaling si Celestina sa numero, marunong din itong makinig sa mga ordinaryong manggagawa. Kilala niya ang mga kargador sa pier, ang mga babaeng nagtitinda ng umaga sa labas, pati na rin ang mga janitor na madalas hindi pinapansin ng mga opisyal. Isang gabi, habang nakaupo sila sa gilid ng lumang pantanan, tinanong siya ni Dacario, "Hindi ka ba natatakot sa akin?" Ngumiti si Celestina. "Dapat po ba? Ako ang anak ng may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo." Dacario na lang. Kung ganon, Celestina rin, hindi Miss Arandia. Si Celestina Arandia, anak ng isang dating mananahi at isang mangingisdang namatay sa laot, lumaki sa hirap pero hindi natutong yumuko sa mali. Iyon ang minahal ni Dacario sa kanya, ang tapang na hindi maingay, ang kabutihang hindi naghihintay ng kapalit, at ang pagmamahal na hindi nabibili. Ngunit ang pagmamahal nilang iyon ang pinakakinamuhian ng pamilya Belmont. "Nasisiraan ka na ba ng bait, Dacario?" Sigaw noon ni Doña Veneranda sa loob ng malaking mansyon nila sa Forbes. "Isang empleyada, isang babaeng walang pangalan, yan ba ang ipapalit mo sa lahat ng pinaghirapan ng pamilya natin?" "Hindi ko siya ipapalit sa kahit ano." Matigas na sagot ni Dacario. "Siya ang pipiliin ko." Naandun din noon si Sorelio Damasco, pinsan ni Dacario. Nakaupo sa gilid habang tahimik na umiinom ng alak. Sa labas, mukha siyang mabait at maalalahaning pinsan. Pero sa likod ng kanyang ngiti, may inggit na matagal nang nabubulok. Para kay Sorelio, siya dapat ang nasa posisyon ni Dacario. Siya dapat ang hinahanda bilang susunod na pinuno ng Belmont Maritime. Kaya nang dumating si Celestina at lalong naging matatag si Dacario, mas lalo niyang naramdaman na nawawala ang pagkakataon niyang maagaw ang trono. "Pinsan," kunwari mahinahong sabi ni Sorelio noon, "hindi mo pa naman siya lubos na kilala." "Mas kilala ko siya kaysa sa maraming taong kadugo ko." Hindi kumibo si Sorelio, pero sa likod ng kanyang mga mata, may nabuo ng galit. Sa kabila ng pagtutol ng pamilya, pinakasalan ni Dacario si Celestina sa isang simpleng seremonya sa Batangas. Hindi grande ang kasal, walang daan-daang bisita, walang media, walang malaking pagtitipon. Ang naandun lamang ay ilang tunay na kaibigan, ilang empleyadong minahal ni Celestina, si Mang Tercio na katiwala ni Dacario mula pagkabata, at si Kapitan Orion Laksamana, isang matandang mangingisdang parang ama na rin ni Celestina. Habang hawak ni Dacario ang kamay ng kanyang asawa, bumulong siya, "Pangako, hindi kita hahayaang masaktan." Tumingala si Celestina sa kanya, "Hindi mo kailangang protektahan ako sa lahat ng bagay, basta wag mo lang akong iiwan kapag dumating ang araw na hindi ako kayang paniwalaan ng mundo." Hindi mangyayari iyon. Ngunit nagkamali siya. Isang taon matapos ang kasal, nagsimulang mapansin ni Celestina ang kakaibang galaw sa loob ng kumpanya. May mga supplier na paulit-ulit lumalabas sa records, ngunit walang totoong opisina. May mga warehouse expenses na sobra-sobra ang halaga. May mga shipment na nakalista bilang legal cargo, pero walang malinaw na dokumento pagdating sa pier. Sa una, inakala niyang accounting error lang. Pero habang tumatagal, natuklasan niyang may mas malalim na sindikato sa loob mismo ng Belmont Maritime. Isang hapon, pinuntahan siya ni Brando Talisik, ang security chief noon ng kumpanya. Malaki ang katawan nito, kalbo at may titig na parang laging nananakot kahit hindi nagsasalita. "Ma'am Celestina," sabi nito habang nakaharang sa pinto ng maliit niyang opisina. Sabi ni Sir Sorelio, "Wag na raw ninyong pakialaman ang lumang supplier files, hindi raw iyon sakop ng trabaho ninyo." Tumingin si Celestina mula sa hawak niyang folder. "Bakit si Sorelio ang nag-utos sa akin? Hindi naman siya ang CEO." Gumisit si Brando. "May mga bagay kasi na hindi kailangang malaman ng asawa ng boss." Hindi natakot si Celestina, pero kinabahan siya. Naong gabing iyon, tinawagan niya si Dacario, ngunit nasa board meeting ito kasama ng mga foreign investors. Hindi nito agad nasagot ang tawag. "Dacario," mahinang sabi niya sa voicemail, nanginginig ang boses habang nasa loob siya ng kotse.
Nakakita ako. Hindi ko alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Pupunta ako sa lumang warehouse sa Batangas para kunin ang kopya ng records. Sana marinig mo ito agad. Mahal kita. Iyon ang huling mensahe na narinig ni Dacario. Kinagabihan bumuhos ang malakas na ulan sa Batangas. Sa lumang warehouse ng Velmont Maritime, may sumiklab na apoy. Ilang minuto matapos iyon, may sumabag na sasakyan sa gilid ng pasilidad. Pagdating ng mga pulis at bombero, abo, bakal at basag na salamin na lamang ang nadatnan nila. Kinabukasan, dinala kay Dacario ang isang plastic evidence bag. Sa loob niyon ay ang sunog na bag ni Celestina, piraso ng kanyang damit at ang singsing na ibinigay niya noong kasal nila. "Sir," malungkot na sabi ng investigator, "wala na po kaming makitang buhay. Base sa ebidensya, malaki ang posibilidad na kasama siya sa pagsabag." Hindi umiyak si Dacario sa harap ng mga tao. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Tahimik lang niyang tinanggap ang singsing, tumalikod at nagkulong sa kwarto nilang mag-asawa ng 3 araw. Noong lumabas siya, wala na ang dating Dacario. Ang lalaking marunong tumawa sa simpleng biro ni Celestina ay napalitang ng CEO na bato ang mukha. Ang lalaking minsan nakaupo sa pantalan kasama ang mga manggagawa ay naging taong takot lapitan ng lahat. Ang lalaking nangakong hindi iiwan ng asawa ay nabuhay araw-araw sa parusang siyang mismo ang gumawa sa sarili niya. "Kung sinagot ko lang ang tawag niya," bulong niya minsan kay Mang Tercio habang lasing sa study room. "Kung umalis lang ako sa meeting." "Hindi ninyo kasalanan, iho," sagot ng matanda. "Kasalanan ko," matigas niyang sabi. Tumawag siya, humingi siya ng tulong, at wala ako. Mula noon, ang bawat anibersaryo ng pagkamatay ni Celestina ay ginugugol ni Dacario sa lumang bahay nila sa Batangas. Walang kasamang media, walang bulaklak mula sa kumpanya. Taning kandila, ulan at ang sirang singsing. Samantala, si Doña Veneranda ay kumilos na parang wala siyang nawala. Sa mga pagtitipon, sinasabi niyang nakakalungkot ang nangyari. Ngulit sa pribadong usapan, narinig siya minsan ni Mang Tercio na nagsabing, "Mas mabuti na yon. Kung hindi nawala ang babaeng iyon, tuluyan niyang sisirain ang anak ko." Hindi iyon sinabi ni Mang Tercio kay Dacario. Takot siyang lalo lamang mabasag ang natitirang bait ng binata. Lumipas ang mga taon. Lumaki ang Velmont Maritime, dumami ang barko, lumawak ang kapangyarihan, ngunit habang umaangat ang kumpanya, lalong lumulubog si Dacario sa katahimikan. Hanggang isang araw, sa 10 taon ng pagkawala ni Celestina, nagpatawag siya ng espesyal na meeting. Nandoon sina Orpea, Isandro Peñaverde mula sa HR, ilang department heads at si Sorelio na ngayoy mas mataas na ang posisyon sa operations. "Magtatatag tayo ng Velmont Hope Foundation," sabi ni Dacario habang nakatayo sa unahan. "Scholarship, livelihood at legal assistance para sa mga pamilyang nawalan dahil sa aksidente, kahirapan at pang-aabuso." Nagtaas ng kilay si Sorelio. "Biglaan yata ito, pinsan. Malaki ang ilalabas na pondo." Hindi siya nilingon ni Dacario. "Pera ko ang gagamitin sa unang taon." Tahimik ang buong silid. "Bakit ngayon lang?" tanong ni Doña Veneranda na dumalo kahit hindi na siya opisyal na bahagi ng operations. "Hindi ba masyado ng huli para magpanggap na bayani?" Doon lumingon si Dacario. Malamig ang kanyang titig. "Hindi ito pagpapanggap. May mga taong hindi natin nailigtas noon. Baka may mailigtas pa tayo ngayon." Hindi nakaimik si Doña Veneranda. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa isang maliit na apartment na may bitakang dingding at mahina ang ilaw sa kusina, isang babaeng nagngangalang Eliana Morante ang nakaupo sa harap ng lumang mesa. Sa tabi niya ay isang batang lalaki na natutulog habang yakap ang sirang laruang barko. Binabasa ni Eliana ang job posting ng Velmont Hope Foundation. Hinawakan niya ang kanyang kanang pulso kung saan may peklat na matagal na niyang tinatakpan ng relo. Velmont, mahinang bulong. Gumalaw ang bata sa higaan. "Mama Lina?" Lumapit siya agad at hinaplos ang buhok nito.
Tulog ka na, Lior. Aalis ka po ba ulit bukas? Ngumiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Mag-a-apply lang ako ng trabaho. Malayo po. Saglit siyang natahimik. Medyo. Delikado po ba? Hindi agad siya nakasagot. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan at sa bawat patak may bumabalik na larawan sa isip niya. Apoy, sigaw, ilaw ng sasakyan at isang lalaking tinatawag ang pangalan niya mula sa malayong alaala. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng anak. Hindi na ako tatakbo habang buhay, bulong niya. Hindi alam ni Lior kung para sa kanya iyon o para sa sariling puso ng kanyang ina. Kinabukasan, isinuot ni Eliana ang pinakamalinis niyang damit, inayos ang kanyang buhok at inilagay sa lumang bag ang resume na ilang beses niyang pinag-isipan kung ipapasa ba o hindi. Bago siya umalis, hinalikan niya si Lior sa noo at iniwan muna ito sa kapitbahay nilang si Aling Mavina, isang tindera ng almusal na matagal nang tumutulong sa kanila. "Sigurado ka ba dyan, Lina?" tanong ni Aling Mavina. Ngumiti siya. Trabaho lang po ito, pero alam niya na hindi iyon totoo. Habang sakay siya sa jeep papuntang Makati, mahigpit niyang hawak ang bag sa kalungkulan. Sa labas ng bintana, mabilis na dumaraan ng mga gusali, tindahan, tao at sasakyan na hindi alam na ang babaeng nakaupo sa dulo ng jeep ay may nakaraan palang minsang inilibing ng isang makapangyarihang pamilya. Pagbaba niya sa harap ng Velmont Tower, napatingala siya sa taas ng gusali. 10 taon siyang nagtago mula sa pangalang Velmont. 10 taon niyang pinilit limutin ang lalaking minahal niya. 10 taon niyang inalagaan ng anak nilang hindi kilala ang anak. Ngunit ngayon, muli siyang nakatayo sa pintuan ng mundong minsang pumatay sa kanya. Huminga siya ng malalim. Para kay Lior, bulong niya. At para sa katotohanan na hindi dapat namatay kasama ng apoy. Hindi niya alam, sa pinakataas na palapag ng gusaling iyon, hawak ni Dacario ang singsing ni Celestina habang pinipilit kumbinsihin ang sarili na ang patay ay hindi na bumabalik. At hindi rin niya alam na sa isang madilim na sulok ng security office, may isang CCTV monitor na nakatutok sa kanya. Napatayo si Sorelio nang makita ang mukha niya sa screen. Namuti ang labi nito. "Imposible," pabulong niyang sabi. "Patay ka na." Mula sa lobby ng Velmont Tower, ramdam ni Eliana Morante ang lamig ng aircon na tila gumagapang hanggang sa kanyang mga buto. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng gusali. Makintabang sahig, matataas ang kisame, at bawat taong dumaraan ay parang may sariling mundo. May bitbit na laptop bag ang iba, may hawak na kape, may nakasuot ng mamahaling relo, at may mga tinging mabilis lang dumampi sa kanya bago agad umiwas. Simple lang ang suot niya. Puting blouse na ilang beses nang nilabhan, itim na paldang maayos ang plancha at sapatos na halos pudpud na ang takon pero malinis pa rin. Ang lumang bag niya ay mahigpit niyang hawak, hindi dahil may mahalagang bagay sa loob, kundi dahil iyon na lang ang paraan para pigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa tabi niya, mahigpit na nakakapit si Lior sa manggaslang blouse niya. "Mama Lina," mahina nitong bulong, "dito ka po ba magtatrabaho?" Napatingin si Eliana sa bata. 7 taong gulang pa lang si Lior, pero sa kanyang mga mata ay makikita na ang lalim ng batang maagang natutong magtanong kung bakit iba ang buhay nila kumpara sa ibang bata. Ang buhok ay maayos ng pagkasuklay, suot ang kupas na asul na polo, at yakap-yakap ang maliit na laruang barko na lagi niyang dala kahit saan. "Hindi pa sigurado, anak," sagot ni Eliana habang pinilit ngumiti. "Mag-a-apply pa lang si Mama." "Pero magaling ka po sa numbers," sabi ni Lior na parang iyon ang pinaka-importanting ebidensya sa mundo. "Sabi ni Aling Mavina, kaya mong hanapin ang nawawalang sukli kahit nakapikit." Napangiti ng tapoa si Eliana. "Iba naman ang sukli sa tindahan sa trabaho dito." "Pero pareho lang pong pera iyon, di ba?" Hindi nakasagot agad si Eliana. Hinaplos niya ang ulo ng anak. "Oo, pareho lang. Pero dito, mas maraming taong marunong magtago ng mali." Hindi na naintindihan ni Lior ang huli niyang sinabi, ngunit tumanggo pa rin ito. Lumapit sa kanila ang isang matandang babae na may dalang map at timba.
Maputi na ang ilang hibla ng buhok nito, ngunit maaliwalas ang mukha. Nakasulat sa ID niya ang pangalang Priska Halimuyak. Ikaw ba yung aplikanteng tinawag ng HR? Tanong ng matanda. Opo, magalang na sagot ni Eliana. Eliana Morante po, may interview po ako ngayong 10:00. Tinignan ni Manang Priska si Lior. Anak mo? Opo, pasensya na po, wala po kasi akong mapag-iiwanan ngayon, pero sandali lang naman po siya rito sa lobby, hindi po siya mag-iingay. Ngumiti si Manang Priska. Aba, hindi ko naman sinabing istorbo siya. Halika iho, doon ka muna sa upuan malapit sa halaman. Babantayan kita habang ini-interview ang mamo no. Napatingin si Eliana sa matanda na puno ng pasasalamat. Nako, salamat po. Hindi ko po alam kung paano. Huwag ka nang magpaliwanag, putol ni Manang Priska. Lahat naman tayo may araw na kailangan natin ng konting tulong. Sandaling natigilan si Eliana sa sinabi nito. Parang may tumusok sa dibdib niya. Maraming taon na siyang nabubuhan sa takot na huwag umasa sa kahit sino, pero ang simpleng kabaitan ni Manang Priska ay parang munting ilaw sa lugar na matagal na niyang kinakatakutan. Lumuhod siya sa harap ni Lior. Makinig ka kay Manang Priska ha, huwag kang aalis dito. Opo, pero mamali na. Ano yon? Kung matanggap ka, bibilhan mo ba ako ng bagong lapis? Napakurap si Eliana, pinipigilan ng luha sa simpleng hiling ng anak. Hindi laruan, hindi mamahaling sapatos, lapis lang. Oo, bulong niya. 2 pa. Ngumiti si Lior na parang nanalo ng malaking premyo. Sumakay si Eliana sa elevator kasama ang ilang empleyado. Habang tumataas ang bilang sa digital screen, bumibigat naman ang paghinga niya. Bawat palapag ay parang isang hakbang pabalik sa nakaraan. Hindi niya alam kung bakit pinili niyang pumunta rito, gayong buong buhay niya matapos ang aksidente ay ginugol niya sa pagtakas. Pero noong makita niya ang job posting ng Belmont Hope Foundation, may kung anong humila sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa trabaho, hindi lang ito tungkol sa sweldo kay Lior. May utang na katotohanan ng lugar na ito sa kanya. Pagbukas ng elevator, sinalubong siya ng malawak na opisina ng HR. Maaliwalas ang lugar, may glass partitions at may mga empleyadong abala sa kani-kanilang computer. Lumapit sa kanya ang isang lalaki na nakasalamin, maayos ang buhok at may hawak na tablet. Yesandro Peñaverde? Tanong nito. Opo. Ako si Yesandro Peñaverde, HR Manager. Sundan mo ako. Sumunod siya sa isang conference room. Sa loob, may 2 babaeng interviewer, sina Harleen Mirasol at Jovi Cartano, kasama si Yesandro. May nakahandang papel, laptop at isang sample financial report sa mesa. Relax ka lang, sabi ni Harleen. Standard interview lang ito. Tumango si Eliana. Mulit nang nakita niya ang logo ng Belmont sa papel nang lamig ang kanyang palad. Nagsimula ang interview sa mga karaniwang tanong. Saan siya nagtrabaho? Anong experience niya sa bookkeeping? Bakit siya interesado sa foundation? Maingat ang kanyang mga sagot. Hindi siya nagsinungaling ng sobra, ngulit hindi rin niya ibinigay ang buong katotohanan. May gap sa employment history mo, pansin ni Isandro. Halos walang malinaw na record bago ang 7 taon na nakalipas. Bakit? Huminga ng malalim si Eliana. Nagkasakit po ako noon, nagkaroon ako ng aksidente. Matagal bago ako nakabalik sa normal na trabaho. Anong klaseng aksidente? Natigilan siya. Sunog po. Nagkatiginan ng 3 interviewer, ngunit walang nagsalita agad. I'm sorry to hear that, mahinang sabi ni Jovi. Matagal na po iyon, sagot ni Eliana. Ang importante, nakabalik ako. Ibinigay ni Isandro ang sample report. May 15 minutes ka para basahin ito. Sabihin mo kung may napapansin kang mali. Kinuha ni Eliana ang papel. Sa una, pilit niyang kinalma ang sarili. Ngunit sa sandaling nagsimula na siyang magbasa ng figures, nawala ang kaba. Numero ang nasa harap niya. Records, patterns. Doon siya magaling. Doon siya tahimik na lumalaban. Hindi inabot ng 15 minutes. Sa loob ng 7 minuto, ibinaba niya ang papel. Tapas ka na? Tanong ni Isandro, halatang nagulat. Opo. May nakita ka? Opo. 3 bagay. Nagtaas ng kilay si Harleen. 3 agad? Itinuro ni Eliana ang unang column.
Una, may supplier code na ginamit sa livelihood materials pero ang category niya ay shipping equipment. Hindi tugma. Pangalawa, may dalawang payment request na magkaiba ang date pero pareho ang invoice reference. Pangatlo, may amount na hinati sa 4 na mas maliit na disbursement para hindi lumampas sa approval threshold. Natahimik ang silid. Dahan-dahang kinuha ni Isandro papel at muling tinignan. Paano mo nakita yun agad? Sanay po ako sa mga taong nagtatago ng pera sa maling linya. Simpleng sagot ni Eliana. Hindi iyon mayabang na pagkakasabi. Sa halip, parang galing iyon sa isang taong maraming taon nang nakikipaglaban sa mga kasinungalingan na nakasulat sa papel. Nagbago ang tingin ni Isandro sa kanya. Hindi na iyon simpleng tingin ng interviewer sa aplikante. Tingin iyon ng taong may nakita ng kakaiba. "Wait here," sabi niya. Lumabas si Isandro at naglakad patungo sa opisina ni Orfea. Natagpuan niya itong abala sa pag-aayos ng schedule ni Dacario. "Ma'am Orfea," sabi niya, "may aplikante tayo sa foundation. Kailangan siyang makita ni Sir Dacario." Napatingin si Orfea. "Ngayon? Alam mong ayaw ni Sir nung bigla ang interview." "Alam ko po, pero iba ito." "Anong ibig mong sabihin?" Ipinakita ni Isandro ang papel. Nakita niya ang anomaly sa sample report in less than 10 minutes at may paraan siyang pagsagot na parang dati na niyang alam ang style ng Velmont Records. Kinuha ni Orfea ang resume. Sa unang tingin pa lang, sa pangalan, ay wala siyang naramdamang kakaiba. Ngunit nang nakita niya ang maliit na ID photo, bigla siyang natigilan. Parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang batok. "Diyos ko," mahinang nasabi. "Ano po?" Hindi agad nakasagot si Orfea. Ilang taon niyang nakita ang retrato ni Celestina sa lumang frame sa opisina ni Dacario. Hindi man eksaktong pareho dahil mas payat ang babae sa ID photo, mas magaing ang mukha at mas malalim ang mga mata. Pero ang hugis ng mukha, ang titig, ang labi, ang lungkot na nakatago sa nahindi. Halos hindi maitatanggi. "Kailangan siyang makita ni Sir," sabi ni Orfea, halos pabulong. Ilang minuto ang lumipas bago pinapasok si Eliana sa executive floor. Habang naglalakad siya sa mahabang hallway, naririnig niya ang sariling tibok ng puso. Hindi niya alam kung handa na ba siya. Hindi niya alam kung kaya niyang makita si Dacario nang hindi nababasag lahat ng pader na itinayo niya sa loob ng 10 taon. Sa dulo ng hallway, bumukas ang malaking pinto. Nandun si Dacario Velmont. Nakatayo siya sa likod ng mesa, hawak ang isang folder. Mas mature na ang mukha niya kumpara sa lalaking nasa pira-pirasong alaala ni Eliana. Mas malamig ang mga mata, mas mabigat ang tindig. May guhit ng lungkot sa giid ng kanyang mukha na hindi kayang itago ng mamahaling damit. Pumasok si Eliana. At sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, bumitaw ang folder mula sa kamay ni Dacario. Parang hinigop ang hangin sa buong opisina. Si Orfea, na nasa gilid, ay napahawak sa gilid ng mesa. Si Isandro ay napaatras ng kalahating hakbang. Si Dacario naman ay nanatiling nakatitig, unti-unting namumupla habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig. "Celestina," halos walang boses na sambit niya. Napapikit si Eliana sa loob lamang ng isang sandali. Isang sandaling halos hindi napansin ng iba, ngunit sapat iyon para pigilan niya ang luhang gustong kumawala. Pagmulat niya, kalmado na ang kanyang mukha. "Sir?" sabi niya. "Ako po si Eliana Morante, aplikante po para sa financial analyst position." Hindi kumilo si Dacario, para siyang lalaking nakakita ng multo sa tanhaling tapat. Umabot si Orfea sa basong tubig sa mesa at iniabot kay Dacario. "Sir?" Ngunit hindi niya ito kinuha. Isang hakbang ang ginawa niya palapit kay Eliana, ngunit agad siyang napahinto na parabang natatakot siyang kapag hinawakan niya ito ay mawawala na parang usok. "Hindi," bulong niya. "Hindi maaari." Pinilit ni Eliana na tumayo ng tuwid. "May problema po ba sa application ko?" Napatingin si Dacario sa kanyang kanang kamay. Hawak niya ang ballpen na ibinigay ni Isandro kanina. Hindi niya namalayan, iniikot niya iyon sa pagitan ng daliri sa paraang dati niyang ginagawa noong siya pa si Celestina. Mabilis niyang ibinaba ang kamay. "Upo ka," sabi ni Dacario, pilit ibinabalik ang malamig na boses. "Ipagpapatuloy natin ang interview."
Umupo si Eliana. Ngungit sa ilalim ng mesa, mahigpit niyang kinuyom ang palad. Nagsimula si Dacario sa mga tanong tungkol sa trabaho. Ngungit kahit anong gawin niya, bumabalik ang tingin niya sa mukha nito. Ang linya ng panga, ang paraan ng paghinga bago sumagot. Ang munting piklat sa may pulso na bahagyang nasilip nang gumalaw ang manggas ng blouse nito. Saan ka lumaki? Tanong ni Dacario. Kung saan-saan po. Wala kang permanenteng address noon. Wala po. May pamilya ka? Saglit na natahimik si Eliana. May anak po ako. Parang may kung anong kumurot sa dibdib ni Dacario. Asawa? Wala po. Patay na? Tumingin si Eliana sa kanya. Sa unang pagkakataon, may kirot na lumabas sa kanyang mga mata. Hindi ko po alam kung ano ang tamang sagot sa tanong na iyan. Natahimik si Dacario. Si Orfea ay halos hindi humihinga habang nakikinig. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Dacario. May mga bagay po sa buhay ko na matagal kong hindi naalala. May aksidente po akong pinagdaanan, sunog. May mga taon na pira-piraso lang ang alaala ko. Nanigas ang mukha ni Dacario. Sunog? Opo. Kailan? 10 taon na po siguro. Halos mabitawan ni Orfea ang hawak niyang tablet. Dacario leaned back, ngunit hindi dahil kalmado siya. Kailangan niyang maupo dahil nanghihina na ang kanyang tuhod. 10 taon. Sunog. Mukha ni Celestina. Piklat sa pulso. Para siyang hinihila ng nakaraan papunta sa bangin. Ngunit may bahagi ng utak niya ang lumalaban. Baka impostor ito. Baka pakana ni Sorelio. Baka may taong nag-aral ng buhay ni Celestina para gamitin ng kahinaan niya. Saan ka nag-aral? Tanong ni Dacario. Mas matigas na ngayon. Bakit Velmont Hope Foundation? Maraming kumpanya sa Maynila. Bakit dito? Tumitik si Eliana sa kanya. Dahil may mga utang ang mundo na hindi binabayaran ng pera. Minsan, kailangan lang ng pagkakataon para itama ang matagal ng mali. Natigilan si Dacario. Iyon mismo ang paraan magsalita ni Celestina. Hindi eksaktong salita, ngulit parehong bigat, parehong tahimik na tapang. Matapos ang interview, pinalabas muna si Eliana. Pagkasara ng pinto, nahawakan ni Dacario ang mesa. Orfea, mahinang utos niya. Kunin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, pero walang mananakot, walang susunod ng lantaran, walang gagawa ng kahit ano ikapapahamak niya. Opo, sir. At yung bata sa lobby, napatingin si Orfea. Nakita mo? Opo. Anak daw po niya. Matagal na hindi nagsalita si Dacario. Pagkatapos ay bumulong siya. Ilang taon? Sa tingin ko po, 7. Pumikit si Dacario. Parang may pintong bumukas sa lisip niya, ngunit hindi pa niya kayang pasukin. Samantala, bumaba si Eliana sa lobby na tila pasan ng buong gusali sa kanyang balikat. Pagkakita ni Lior sa kanya, agad itong tumakbo palapit. Mama Lina, tapos na po? Oo anak. Natanggap ka po? Hindi pa alam. Nangangating lumapit si Manang Priska. Ang bait ng anak mo, hindi naglikot, nagkwento pa tungkol sa barko niya. Salamat po talaga. Ngunit bago sila tuluyang makalabas, napansin ni Eliana na may itim na motorsiklo na nakaparkado sa kabilang kanto. Hindi niya sana itong papansinin, ngunit nang magsimula silang lumakad, umandar din ito ng mabagal. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ni Lior. Mama? Tanong ng bata. Masakit po ba kamay ko? Ang higpit po. Bumitaw ng bahagya si Eliana, ngunit hindi niya binitiwan ng anak. Wala anak, bilisan lang natin. Bakit po? Tumingin siya sa refleksyon ng salamin ng isang tindahan. Nandoon pa rin ang motorsiklo, sumusunod. Hindi pa man siya nagsisimula sa trabaho, bumalik na ang anino ng nakaraan. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naintindihan ni Eliana na ang pagpasok niya sa Velmont Tower ay hindi lamang pagbabalik sa dating buhay. Ito ay pagbubukas ng pinto, may mga taong handang pumatay para manatiling sarado. Mabilis ang hakbang ni Eliana habang mahigpit na hawak ang kamay ni Lior. Hindi niya ipinahalata sa anak ang kaba, ngunit sa bawat salamin ng tindahan na dinaraanan nila, palihim niyang sinusulyapan ang itim na motorsiklong sumusunod mula sa likuran.
Hindi ito basta nagkataon. Masyado ng maraming beses sa buhay niya na may kung sinong anino ang sumusunod. May matang nakabantay, may presensyang hindi nakikita pero ramdam sa balat. "Mamali na," sabi ni Lior habang halos hinihila na siya sa bilis ng lakad. "Hindi pa naman po umuulan." "May bibilhin lang tayo bago umuwi," sagot ni Eliana. Pinipilit maging kalmado ang boses. "Doon tayo sa kabila, mas maraming tao." Tumawid sila sa pedestrian lane kasama ang kumpul ng mga empleyadong palabas ng tanghalian. Sinadya ni Eliana na makisabay sa mga taong may bitbit na payong, paper bag at cellphone. Kapag maraming tao, mas mahirap silang lapitan. Kapag maraming mata, mas delikado para sa sumusunod na gumawa ng hakbang. Ngunit hindi tumigil ang motorsiklo. Sa kabilang kanto, pumasok si Eliana sa isang maliit na butika. Nagkunwari siyang tumitingin ng gamot habang hinila si Lior sa likod ng isang estante. "Mama, masakit po ba ulo mo?" tanong ng bata. "Oo, kaunti. Sandali lang tayo rito." Lumapit sa pharmacist si Sumilip. Nandoon ang motorsiklo, nakahinto sa gilid ng kalsada. Nakasuot ng helmet ang rider, hindi makita ang mukha. Pero hindi na kailangang makita ni Eliana ang mukha para malaman na may mali. Ganun din ang pakiramdam niya noong gabing umulan sa Batangas, noong may sasakyang sumusunod sa kanya papunta sa lumang warehouse. Nang bumalik sa isip niya ang alaalang iyon, parang may biglang sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Amoy ng gasolina, init ng apoy, tunog ng bakal na bumabangga sa semento, isang kamay na humihila sa bag niya, isang boses na nagsasabing, "Ibigay mo na ang kopya, Ma'am Celestina. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo." Napahawak siya sa estante. "Mama?" Nag-aalalang tawag ni Lior. Umayos agad siya. "Wala anak, nahilo lang ako." Lumapit ang pharmacist, isang dalagang may nameplate na Kasia. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" "Opo," sagot ni Eliana. "Pwede po bang makigamit ng likod na exit? Kung meron, may sumusunod po kasi sa amin." Nagbago ang mukha ni Kasia. Hindi na siya nagtanong pa. Marahil sanay na rin siya sa Maynilang maraming babaeng takot umuwi mag-isa. Itinuro niya ang maliit na pinto sa likod. "Doon po kayo dumaan. Lalabas kayo sa eskinita papuntang tricycle terminal." "Salamat," halos pabulong na sabi ni Eliana. Hinilan niya si Lior palabas sa likod ng butika. Mabilis silang dumaan sa eskinita kapag tapos ay sumakay sa unang tricycle na nakita niya. "Saan po?" tanong ng driver. "Sa sakayan ng jeep papuntang Tondo. Bilisan ninyo kuya." Habang umaandar ang tricycle, yumakop si Lior sa laruang barko sa dibdib niya. Hindi man niya lubos na naiintindihan ng nangyayari, naramdaman niya na may kinakatakutan ng kanyang ina. "Mama Lina," hininang ni Lior. "May masama po bang tao?" Tumingin siya sa kanya. Ilang segundo siyang natahimik bago sumagot. "May mga tao lang anak na ayaw lumabas ang totoo." "Ano pong totoo?" Hinapos niya ang pisngi ng bata. "Pag malaki ka na, sasabihin ko lahat sa'yo." "Lagi mo pong sinasabi yan." Natusok ang puso ni Eliana. "Oo, lagi ngang sinasabi yan. Sa tuwing tinatanong ni Lior kung sino ang tatay niya, sa tuwing hinahanap nito ang litrato ng pamilya nila, sa tuwing may school activity na kailangan ng ama at siya ang nakaupo sa likod habang pinapanood ang ibang batang hawak ng dalawang magulang." "Pasensya na," bulong ni Eliana. Hindi na sumagot si Lior. Sumandal na lang ito sa kanya. Tahimik, sanay na siya sa mga sagot na hindi buo. Pagdating nila sa maliit na apartment sa Tondo, sinalubong sila ni Aling Mavina, ang kapitbahay nilang tindera ng almusal. May hawak itong sandok at suot ang lumong duster na may mantsa ng mantika. "Oh, ang aga nyo yatang nakauwi," sabi nito habang napapanaw ang mata sa mukha ni Eliana. "Kumusta ang apply?" "Hindi ko pa alam," sagot ni Eliana habang nakakapa ang susi. "May kailangan lang akong asikasuhin." Napansin ni Aling Mavina ang mukha niya. "Lina,
Namumutla ka. May sumunod sa amin. Nalaglag ang ngiti ng matanda. Yung mga dati? Hindi ko alam. Saglit na tumingin si Aling Mavina kay Lior, saka hininaan ng boses. Gusto mong bantayan ko muna ang bata? Hindi, dito lang siya sa akin. Pumasok si Eliana sa apartment at agad na isinara ang pinto. Maliit lang ang tirahan nila. Isang kwarto, maliit na kusina, isang mesa at aparador na pinaglalagyan ng damit at lumang papeles. Ngunit sa loob ng 7 taon, yun ang naging kaharian nila ni Lior. Doon siya natutong magluto ng ulam mula sa kaunting barya. Doon siya nagbilang ng utang at sweldo. Doon niya pinunasan ng lagnat ng anak kapag madaling araw. Doon siya umiyak ng tahimik tuwing nagtatanong si Lior kung bakit wala silang tatay. Pinaupo niya ang bata sa kama. Magbasa ka muna ng assignment mo, ha? Opo. Lumapit si Eliana sa aparador. Sa pinakailalim, sa likod ng mga kumot, may isang lumang lata ng biskwit. Binuksan niya iyon at inilabas ang ilang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang sunog na piraso ng tela, lumang medical note mula sa probinsya, isang maliit na memory card na hindi na niya mabuksan dahil sira ang gilid, at isang litrato ni Dacario na gupit mula sa lumang dyaryo. Hindi niya alam kung bakit itinago niya ang litrato. Noong una, sinabi niyang sarili niyang kailangan iyon para tandaan kung sino ang dapat iwasan. Pero sa totoo lang, may mga gabing yun lang ang tinitingnan niya kapag sobrang bigat ng lungkot. Litrato iyon ni Dacario habang tumatanggap ng business award. Malamig ang mukha, walang kahit anong ngiti. Ibang-iba sa lalaking minsang tumatawa habang kinakain ng isaw sa gilid ng pier dahil pinilit niya itong tikman. Mama, sino po iyan? Mabilis niyang binaliktad ang dyaryo. Hindi niya napansing lumapit pala si Lior. Wala, sagot niya. Lumang article lang. Parang nakita ko po siya kanina sa building eh. Naniga si Eliana. Tatay ko po ba siya sakin? Parang huminto ang paligid. Ang tanong na matagal niyang iniiwasan ay dumating na naman, pero ngayon ay hindi na simpleng pagtataka ng bata. May nakita si Lior, may naramdaman ito. Lumuhod si Eliana sa harap niya. Lior, hindi po ako galit, sabi ng bata, nangingilid ang luha. Gusto ko lang malaman kung iniwan niya tayo o hindi niya alam na nandito ako. Napakagatlabi si Eliana. Sa murong edad, ang anak niya ay marunong nang magbigay ng 2 posibilidad para sa sakit na dala niya. Iniwan ba sila o hindi lang sila natagpuan? Hindi kanya iniwan, sagot niya sa wakas. May mga nangyari lang na hindi niya alam. Buhay po siya. Tumulo ang luha ni Eliana. Oo. Masama po ba siya? Hindi siya masama. Bakit hindi tayo pumunta sa kanya? Doon wala nang sagot si Eliana. Dahil paano niya ipapaliwanag sa 7 taong gulang na bata na ang mundo ng ama nito ay puno ng taong kayang magsunog ng warehouse, magtago ng bangkay at magbura ng buhay para sa pera? Paano niya sasabihing minsan ang pinakamapanganib na lugar ay hindi lansangan, kundi ang mansyon ng sariling pamilya? Niyakap niya ang anak. Pinoprotektahan kita lang. Mula sa yakap ng anak, bumalik ang alaala niya sa gabing muntik siyang mamatay. Noong gabing iyon, matapos siyang harangin ni Brando sa lumang warehouse, pilit nitong inagawang folder na dala niya. Kumawala siya at tumakbo labas habang malakas ang ulan. Nasa loob ng bag niya ang listahan ng ghost suppliers, kopya ng bank transfers at maliit na recorder kung saan aksidenteng nakuha ang boses ni Sorelio habang inuutusan niya si Brando. Hindi ka lalabas dito ng buhay, sigaw ni Brando habang hinahabol siya. Nakarating siya sa parking area, ngunit bago siya makasakay sa otse, may tumama sa likod ng ulo niya. Bumagsak siya sa basang semento. Malabo ang paningin niya. Narinig niya ang yabag. Narinig niya ang boses ni Sorelio. Siguraduhin mong walang matitira, sabi nito. Kapag nalaman ni Dacario ito, tapos tayong lahat. May sumagot na babae sa telepono. Malabo, ngunit pamilyar. Huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Gawin mo ang dapat gawin. Hindi niya nakita ang mukha pero alam ni Cristina noon kung kaninong boses iyon. Ang sabi ni Doña Veneranda. Tapos apoy, init, sigaw.
Isang pagsabog na humagi sa kanya papunta sa madamong bahagi malapit sa likod ng warehouse. Kung hindi bumuhos ang ulan at kung hindi napadaan si Kapitan Orion Laksaman kasama ang 2 mangingisda mula sa pantalan, tuluyang siyang namatay roon. Dinala siya ni Orion sa malayong bahagi ng Quezon, sa bahay ng kapatid nitong si Aling Nemia na hilot na marunong gumamot ng paso at sugat gamit ang mga natutunan sa lumang klinika. Ilang linggo siyang walang malinaw na alaala. May mga dabing sumisigaw siya ng pangalang Dacario, pero paggising niya hindi niya alam kung sino iyon. May mga araw na hindi niya maalala ang sariling pangalan. "Anak," sabi noon ni Aling Nemia habang pinapalitan ng benda sa braso niya, "may dinadala ka sa sinapupunan." Doon nagsimula ang bagong takot ni Celestina. Buntis siya. At kung buhay siya, ibig sabihin, hahabulin siya ng mga taong nagtangkang pumatay sa kanya. Kung babalik siya kay Dacario nang wala pang sapat na ebidensya, baka pati ito ay patayin. Kung ilalantad niya ang sarili, baka ang batang dinadala niya ang mawala. Kaya nang unti-unting bumalik ang alaala, pinili niyang magtago. Ginamit niya ang pangalang Eliana Morante, pangalang galing sa lumang nobela na nasa bahay ni Aling Nemia. Doon niya ipinanganak si Lior, sa maliit na klinika sa bayan. Walang media, walang pamilya, walang asawa. Ang taning hawak niya habang nanganganak ay ang panyo ni Dacario na himalang naiwan sa bulsa ng suot niya noong gabing nailigtas siya. "Lalaban tayo," bulong niya noon sa sanggol. "Hindi man ngayon, pero lalaban tayo." 7 taon ang lumipas mula nang ipanganak si Lior. Nagpalipat-lipat sila ng tirahan, Quezon, Laguna, Cavite, hanggang makarating sa Tondo. Tuwing may lalaking nagtatanong tungkol sa babaeng may peklat sa pulso, umaalis sila. Tuwing may hindi kilalang sasakyan na paulit-ulit dumadaan sa tapat ng inuupahan nila, nag-iimpake siya sa gabi. Kaya lumaki si Lior na sanay sa bagong paaralan, bagong kapitbahay, bagong pangalan ng kalye. Ngayon, pagod na siya sa pagtatago. Kinagabihan, matapos makatulog si Lior, may kumatok ng mahina sa pinto. Napahawak agad si Eliana sa maliit na kutsilyong panghiwa ng gulay. "Lina," bulong ni Aling Mavina mula sa labas. "Ako ito." Binuksan niya ang pinto. May inabot ang matanda na sobre. May lalaking nag-iwan nito sa tindahan. "Matanda na. Sabi niya ibigay ko raw sa'yo kapag wala nang nakatingin." Kinabahan si Eliana. "Anong itsura?" "May pilay ng kaunti, kayong mangi, may lumang sombrero." Ang sabi niya, kilala ka raw niya bilang Celestina. Halos mabitawan ni Eliana ang sobre. Binuksan niya iyon. Sa loob ay isang maikling sulat. "Kung bumalik ka sa Belmont, mag-ingat ka. Hindi lahat ng nasa tabi ni Dacario ay kalaban. Hanapin mo si Padio Ranes. Tauhan ako noon ng ama mo. Matagal na kitang hinahanap." Naupo si Eliana sa upuan, nanlalambot. Padio Ranes. Naalala niya ang pangalang iyon. Isang dating driver ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito, lalaking minsang tumulong sa kanila ng walang bayad noong mahirap pa sila. Samantala, sa Belmont Tower, hindi rin makatulog si Dacario. Nasa study room siya ng kanyang kondo, nakalatag sa mesa ang resume ni Eliana, ang lumang larawan ni Celestina at ang police report noong aksidente. Paulit-ulit niyang tinitignan ng 2 mukha. Hindi siya basta kamukha, siya iyon. Pero paano? Malungkot ang mukha ng matanda. Minsan hiho, may mga patay na hindi naman talagang namatay. May mga buhay lang na itinago ng takot. Napatingin si Dacario. "May alam ka ba?" "Wala akong buong alam, pero may mga bagay noon na hindi tugma. Masyadong mabilis isinara ang kaso, masyadong mabilis pinalinis ang warehouse." Dahan-dahang tumayo si Dacario. "Ibig mong sabihin may nagtago ng katotohanan?" "Matagal ko na pong iniisip yan." Hinawakan ni Dacario ang lumang singsing. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon, ang sakit niya ay nahaluan ng galit na may direksyon. "Hanapin mo ang lahat ng file noong gabing iyon. Lahat. Police report, warehouse logs, security assignment, kahit sino ang janitor na naka-duty.
Wala tayong palalampasin. Opo, hiho. Kinabukasan, tumanggap si Eliana ng tawag mula sa Velmont HR. Si Yasandro ang nasa kabilang linya. Miss Morante, congratulations. You are being offered a temporary financial analyst position under Velmont Hope Foundation. Direct project review ang magiging trabaho ninyo. Napapikit si Eliana. Alam niyang iyon ang pintong kailangang pasukin. Alam din niyang maaaring iyon ang pintong magdadala sa kanya at sa Lior sa mas malaking panganib. Kailan po ako magsisimula? Tanong niya. Bukas po sana kung maaari. Saglit siyang tumingin sa Lior na abalang sumusulat gamit ang lumang lapis na halos kapiraso na lang. Darating ako, sabi niya. Kinabukasan, pagpasok niya sa Velmont Tower, sinalubong siya ni Orpea. Hindi na tulad ng unang araw ang tingin niya. May pag-iingat, may pagtataka, kundi may kakaibang lungkot din. Miss Morante, dito ang desk ninyo. Makakasama ninyo sa project si Brixia Cordero, coordinator ng foundation, at si Nilofer Sandoval mula legal. Lumapit si Brixia, isang babaeng bilog ang mukha at mabilis ngumiti. Welcome! Sa wakas may tutulong na sa akin magbasa ng resibo na parang nobela sa haba. Sumunod namang lumapit si Nilofer, matangkad, seryoso at nakataas ang kilay. Huwag kang basta magtitiwala sa kahit sino rito. Napatingin si Brixia sa kanya. Grabe ka naman sa welcome. Mas mabuti nang itakot kaysa lokohin. Sagot ni Nilofer. Hindi napigilan ni Eliana ang munting ngiti. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa sa loob ng gusaling ito. Nagsimula agad siya sa review ng foundation accounts. Sa unang oras pa lang, nakita niya ang pamilyar na pattern. Hati-hating payments, paulit-ulit na supplier at mga pondo para sa livelihood project na napupunta sa account ng isang peking NGO. Ibang pangalan na ang gamit, ngunit pareho ang galaw. Parehong estilo ng pagtatago na nakita niya 10 taon na ang nakaraan. Brixia? Maingat niyang tanong. Sino ang nag-a-approve ng field disbursements bago makarating kay Sir Dacario? Sorelio Damasco, sagot ni Brixia. Pinsan ni Sir. Bakit? Hindi agad sumagot si Eliana. Sa hallway, nakita niya si Dacario na papalapit. Sandali silang nagkatitigan. Maraming tanong sa mata nito, ngunit walang salitang lumabas. Hindi pa panahon, hindi pa ligtas. Ngunit habang papalapit si Dacario sa kanya, biglang tumunog ang cellphone ni Eliana. Si Aling Mavina ang tumatawag. Pagkasagot niya, garalgal ang boses ng matanda. Lina, si Lior! Wala si Lior! May sumundo raw sa school. Sabi, driver mo raw galing Velmont. Nabitawan ni Eliana ang hawak na folder. Nakita ni Dacario ang biglang panunutla niya. Anong nangyari? Hindi na nakapagsinungaling si Eliana. Anak ko! Halos mapasigaw siya. Kinuha nilang anak ko! Sa loob ng 1 segundo, nagbago ang mukha ni Dacario. Wala na ang malamig na CEO. Ang nasa harap niya ngayon ay lalaking handang wasakin ang buong lungsod para hanapin ang isang batang hindi pa niya alam na dugo pala niya. Orfea! Sigaw niya. I-lockdown ng building records, tawagan ng security, kunin ang CCTV sa school, ngayon din. Tumakbo si Eliana palabas, ngunit hinawakan si Dacario sa braso, hindi para pigilan, kundi para samahan. Titignan natin siya, sabi nito, matigas ang boses. Hindi ka mag-isa. Natigilan si Eliana sa salitang iyon. Hindi ka mag-isa. 10 taon niyang hinintay marinig iyon, ngunit ngayon dumating ito sa oras na maaaring mawala ang isang-isang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Sa bilis ng mga pangyayari, parang nawala ang ingay ng buong Velmont Tower sa pandinig ni Eliana. Nakikita niya ang mga empleyadong napapalingon, ang pagbukas ng elevator, ang pagtakbo ni Orfea papunta sa security room, ang mukha ni Brixia na namumutla, at si Nilofer na mabilis nang tumatawag sa kakilala nitong pulis. Ngunit sa loob ng dibdib ni Eliana, iisa lang ang paulit-ulit na sigaw. Si Lior! Ang anak niyang 7 taon niyang itinago sa panganib. Ang batang ginising niya sa gabi kapag kailangan nilang lumipat ng bahay. Ang batang tinuruan niyang huwag tatanggap ng candy sa hindi kilala.
Ang batang hindi niya pinayagang lumayo kahit sa iskinita dahil takot siyang may aninong muling dumating mula sa nakaraan. At ngayon, kinuha pa rin sila nila. Anong school? Tanong ni Dacario habang mabilis silang bumababa sa elevator. Hindi na niya inintindi ang mga nakatinging empleyado. Wala na sa kanya ang imahe ng malamig na CEO. Ang mukha niya na yun ay puno ng galit at takot na halos hindi niya maitago. San Isidro Learning Center, sa Tondo, malapit sa apartment namin. May kilala ba silang pwedeng sumundo kay Lior? Ako lang, minsan si Aling Mavina pero kilala siya ng guard. Hindi sila magpapalabas ng bata kung walang pangalan. Kung ganun, may gumamit ng pangalan mo o ng pangalan ng Velmont. Napapikit si Eliana sa sakit. Kasalanan ko ito. Dapat hindi ko siya dinalang marapit sa inyo. Dapat hindi ako bumalik. Huminto si Dacario sa gitna ng labi at humarap sa kanya. Huwag mong gawin yan. Ano? Huwag mong akuin ang kasalanan ng taong gumawa nito. Matigas ang kanyang boses, ngunit nanginginig ang dulo. Kung may dapat sisihin, iyon ang kumuha ng anak mo, hindi ikaw. Saglit siyang natigilan. Sa loob ng 10 taon, sanay siyang mag-isa sa takot, mag-isa sa desisyon, mag-isa sa sisi. Ngayon, may taong nasa harap niya, galit hindi sa kanya, kundi para sa kanya. Lumabas sila ng gusaling kasama sina Orfea at Padyo Ranes, ang lalaking nakilala ni Eliana sa sulat. Ngayon niya ito nakita ng malapitan. May edad na, may bahagyang pilay sa kanan at may matang matagal nang may dinadalang pagsisisi. Ma'am Celestina? Naniga si Eliana. Napatingin si Dacario sa kanya, ngunit walang panahon para magtanong. Padyo! Putol ni Orfea. Nakuha mo ba ang ruta? Tumanggo si Padyo. May nakita sa CCTV ng school, puting van, fake plate, pero bago pumasok sa main road, dumaan sa lumang warehouse district sa Navotas. Navotas? Uulit ni Eliana. Bakit doon? Sumingot si Padyo. Maraming abandonadong bodega doon, madaling magtago, madaling magpalit ng sasakyan. Pupunta tayo, sabi ni Dacario. Sir, delikado, babalaan ni Orfea. Tawagan muna natin ang pulis. Tawagin ninyo, pero hindi ako uupo rito habang nawawala ang bata. Sumakay sila sa sasakyan ni Dacario. Si Padyo ang nagmaneho, si Dacario sa harap, habang nasa likod sina Eliana at Orfea. Habang umaandar ang kotse, nakatitig si Eliana sa cellphone niya, naghihintay ng tawag, mensahe, kahit anong senyales na buhay at ligtas si Lior. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang phone niya. Hindi nakasave ang numero. Sinagot niya agad, "Nasaan ang anak ko?" Sa kabilang linya, narinig niya ang boses na minsan na niyang narinig sa dilim at apoy. "Ang tagal nating hindi nagkausap, Ma'am Celestina." Nanlamig ang buong katawan niya. Si Brando talisik. Agad na kinuha ni Dacario ang tingin niya, napansin ang pagbabago sa mukha niya. Inilagay ni Eliana sa loudspeaker ang tawag. "Kung sinaktan mo si Lior, hindi ko na kayo tatakbuhan. Sisiguraduhin kong mabubulok kayo sa kulungan." Tumawa si Brando. "Matapang ka pa rin. Yan ang problema sa'yo noon pa. Kung nanahimik ka lang, sana tahimik din ang buhay mo." Sumingit si Dacario. Malamig, ngulit nakakatakot ang boses niya. "Nasaan ang bata?" Saglit na natahimik sa kabilang linya. "Sir Dacario?" sabi ni Brando. Halatang nagulat, ngulit pilit na nagpapakalma. "Hindi kayo dapat nakikisari rito. Pinili mong kumuha ng bata. Huwag mong asahan na hindi ako makikisali." "Tamang-tama. Mas mabuti sigurong marinig ninyo na mismo. Ang babaeng katabi ninyo ay hindi inosente. Marami siyang itinatagong sikreto." Nanginginig ang labi ni Eliana. "Ako ang gusto ninyo. Pakawalan ninyo si Lior." "Hindi pa. Dalhin mo ang kopya ng records na hawak mo noon. Alam naming mayroon ka pa ring itinago." "Wala na sa akin iyon." "Huwag kang magsinungaling." Doon napatingin si Eliana sa lumang bag na nasa kandangan niya. Ang memory card, ang sulat, ang ilang pirasong ebidensyang hindi pa niya kayang buksan. Hindi man kumpleto, sapat na para patunayan na may nangyaring krimen noon. "Kung wala kang dadalhin," dagdag ni Brando, "makikita mo ang anak mo sa balita." Nahagulhol si Eliana. "Huwag! Pakiusap!" Agad na putol ang tawag. Sa loob ng sasakyan, ilang segundo walang nagsalita. Pagkatapos, mariing tumingin si Dacario kay Padyo. Sundan ang Navotas Snout. "Orfea, ipadala ang recording ng tawag kay Nilofer. Sabihin mo sa pulis, hostage situation ito." "Opo, sir."
Tinignan ni Dacario si Eliana. Celestina ba talaga ang pangalan mo? Parang kumidlat sa loob ng sasakyan. Hindi na niya kayang tumakbo sa tanong iyon. Hindi na niya kayang itago habang buhay. Tumulo ang luha niya habang tumanggo. Ako si Celestina Aranja Belmont. Hindi ako namatay nung gabing iyon. Napahawak si Orfenia sa bibig. Si Padio ay lalong humigpit ang hawak sa manivela. Si Dacario naman ay hindi agad nakasalita. Ang mukha niya ay parang sabay na nabasag at nabuhay. 10 taon? Mahinang sabi niya. 10 taon kitang inilibing sa sarili kong puso. Akala ko papatayin kanila kag bumalik ako. Narinig ko sila, si Sorelio, si Brando, at isang babaeng boses sa telepono. Boses ng ina mo. Nanigas ang mukha ni Dacario. Hindi ko alam kung sino pa ang kasabwat. Nawalan ako ng alaala. Nung bumalik ang ilang parte, buntis na ako. Hindi ko alam kung paano ka lalapitan nang hindi ka madadamay. Si Lior, anak mo siya. Napapikit si Dacario. Sa isang iglap, parang bumagsak sa kanya ang lahat ng taong ninakaw sa kanya. Ang unang iyak ng anak niya, ang unang hakbang, ang unang salita, ang unang sakit. 7 taon na dapat naroon siya, ngunit wala dahil may mga taong pinili ang pera at kapangyarihan kaysa sa buhay ng isang pamilya. Nang imulat niya ang mga mata, may luha roon ngunit mas malakas ang galit. Bawiin natin siya, sabi niya. Pagkatapos, haharapin natin ang lahat. Narating nila ang lumang warehouse district sa Navotas habang papadilim ang langit. Basang-basa ang lupa dahil sa ambon at amoy kalawang ang hangin. May mga sirang container, nakatiwangwang na truck at bodega na tila matagal nang inabandona. Ilang metro mula sa gate, pinatay ni Padio ang ilaw ng sasakyan. Diyan, turo niya. Sa ikatlong bodega, may bagong gulong ang marka sa putik. Hindi na hinintay ni Dacario ang pulis. Bumaba siya. Ngulit hinawakan ni Padio ang braso niya. Sir, kung papasok kayo ng walang plano, baka mapahamak ang bata. Tinignan ni Eliana sa paligid. Nanginginig siya pero hindi na siya ang babaeng tumatakbo. Ako ang papasok. Ako ang gusto nila. Hindi, agad na sabi ni Dacario. Lior ang anak ko. Anak natin. Kapag nakita nilang kasama ka agad, baka masaktan siya. Hindi kita hahayaang pumasok mag-isa. Sumabat si Orfea. May pulis na palapit, 5 minutes. Kailangan lang nating malaman kung nasaan ang bata. Kinuha ni Eliana ang lumang bag at inilabas ang sobre. May dala akong piraso ng ebidensya. Gagamitin natin itong pain. Tinignan ni Dacario sa kanya. Celestina. Sa unang pagkakataon, narinig niyang muli ang pangalan niya mula sa bibig nito nang hindi galing sa bangungot. Masakit. Maganda. Nakakawasak. Hindi na ako mamamatay na yung gabi, sabi niya. Hindi na ako papayag. Naglakad si Eliana patungo sa bodega habang nakasunod ng palihim sina Dacario at Padio sa gilid ng mga container. Sa loob, mahina ang ilaw. May tumutulong tubig mula sa bubong. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakaupo si Lior sa lumang silya. Nakatali ang kamay ngunit walang takip ang bibig. Namumula ang mga mata niya sa iyak. Mama! Sigaw niya. Napatakbo sana si Eliana ngunit lumabas si Brando mula sa dilim, may hawak na baril. Dahan-dahan, sabi nito. Ilatag mo ang dala mo. Hindi ka ang nagbibigay ng kondisyon. Inilatag ni Eliana ang sobre sa sahig. Nandyan ang kopya ng ilang hawak ko. Hindi kumpleto pero sapat para sirain kayo. Ngumisi si Brando. Hanggang ngayon, akala mo ebidensya ang nagpapatalo sa mayayaman? Hindi, sagot ni Eliana. Pero ang takot nila sa ebidensya ang nagpapahina sa kanila. Nawala ang ngiti ni Brando. Sa sandaling yumuko ito para kunin ang sobre, sumigaw si Lior. Mama, sa likod! May isa pang lalaki pala sa gilid hawak ang bakal. Susugurin sana si Eliana ngulit biglang sumulpot si Padio at hinarang ito. Nagkabuno sila sa sahig. Si Brando naman ay naalarma at itinutok ang baril kay Eliana, ngunit mula sa kabilang gilid dumating si Dacario at hinampas ang kamay nito gamit ang bakal na tubo. Pumutok ang baril sa kisame. Nagsigawan. Tumakbo si Eliana kay Lior at kinalag ang tali nito. Mama! Iyak na yakap ng bata. Andito ako anak. Ngunit bago sila makalayo, sinugod muli ni Brando si Dacario. Naglaban sila sa sahig, suntok, tulak, kalabog ng bakal.
Hindi sanay si Dacario sa ganitong labanan, ngunit ang galit ng isang amang muntik mawala ng anak ang nagpalakas sa kanya. Dumating ang mga pulis kasunod ni Nilofer na halos hingalin sa pagtakbo habang hawak ang cellphone na may recording ng tawag. "Pulis! Ibaba ang armas!" Nahuli si Brando habang duguan ang labi at pilit pa ring nalalaban. Ang kasamahan nito ay napapusasan din matapos mapabagsak ni Padio. Yumakap si Eliana kay Lior, paulit-ulit na hinahalikan ng buhok nito. Lumapit si Dacario, hingal, may sugat sa kilay. Nang makita siya ni Lior, napatingin ng bata sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sa ina. "Mama," mahinang tanong ni Lior. "Siya po ba?" Hindi nakapagsalita si Eliana. Yumuhod si Dacario sa harap ng bata. Nanginginig ang kamay niya, ngunit hindi niya ito hinawakan ng walang pahintulutan. "Lior," sabi niya, basag ang boses. "Ako si Dacario." "Alam ko po, nakita ko po kayo sa litrato ni Mama." Napatingin si Dacario kay Eliana at sa sandaling iyon, mas marami pang naintindihan ng mga mata nila kaysa sa kayang sabihin ng salita. Mula sa labas ng bodega, habang isinasakay si Brando sa mobile, bigla itong tumawa ng mahina. "Akala ninyo tapos na. Hindi ako ang utak nito. Kapag bumagsak ako, may mga pangalang mas malalaking babagsak." Lumapit si Nilofer. "Mabuti, mas marami kaming huhulihin." Ngunit bago isara ang pinto ng mobile, tumingin si Brando kay Dacario. "Tanungin mo ang nanay mo. Siya ang unang bumayad para mawala ang asawa mo." Hindi kumibo si Dacario, ngunit ang mukha niya ay naging bato. Kinagabihan, dinala muna si Lior sa ospital para masuri. Walang malubhang sugat, ngunit takot na takot ito. Habang natutulog ang bata sa hospital bed, nakaupo sa magkabilang gilid sina Eliana at Dacario. Tahimik sila. Maraming taon ang pagitan nila. Maraming sugat. Maraming tanong. Sa wakas, nagsalita si Dacario. "Bakit hindi mo ako hinanap noong bumalik na ang alaala mo?" Tumingin si Eliana sa natutulog na anak. "Dahil may araw na nakita ko sa dyaryo na nakasama mo sa isang event si Sorelio at ang ina mo. Nakangiti sila sa tabi mo. Akala ko baka kontrolado ka nila. Baka kapag lumapit ako, malaman nilang agad kung nasaan kami. Hindi ako naging masaya kahit kailan." "Alam ko, pero natakot ako at habang tumatagal, mas lalong naging mahirap bumalik." Matagal na tahimik si Dacario. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilabas mula sa bulsa ang singsing ni Clasestina. Ang singsing na 10 taon niyang dala parang abo ng sariling puso. "Iningatan ko ito," sabi niya. Nanginginig na kinuha ito ni Eliana. "Akala ko nawala na." "Akala ko ikaw ang nawala." Nagtagpo ang mga mata nila at sa pagitan ng sakit, galit at panghihinayang, may munting liwanag na hindi pa ganap na patay. Ngulit hindi pa tapos ang laban. Kinabukasan, kumalat sa media ang balitang may batang dinukot na konektado sa Velmont Foundation. Bago pa makapagsalita ang kampo ni Dacario, naglabas na si Sorelio ng sariling pahayag. Pinalalabas na si Eliana ay isang peking aplikante, scammer, at babaeng ginagamit ang mukha ng namatay na asawa ng CEO para makakuha ng pera. Sa loob ng mansyon ng Velmont, pinanood ni Doña Veneranda ang balita habang umiinom ng tsaa. Tumayo si Dacario sa harap niya makalipas ang 1 oras. "Alam mo ba?" tanong niya. Walang sigaw, walang emosyon. Ngunit ang katahimikan niya ay mas nakakatakot kaysa galit. Ibinaba ni Veneranda ang tasa. "Kung tungkol ito sa babaeng iyan, anak, nagagamit ka na naman niya." Si Celestina siya. Tumigas ang panga ng matanda. Patay na si Celestina. "Hindi, sinubukan lang ninyong patayin." Tumayo si Veneranda, nanginginig sa inis. "Mag-ingat ka sa binibintang mo sa sarili mong ina. Hindi na ako bata para takutin mo. Ginawa ko ang lahat para protektahan ang pamilyang ito." "Hindi pamilyang prinotektahan mo," sagot ni Dacario. "Kapangyarihan mo." Sa unang pagkakataon, nakita ni Veneranda sa mga mata ng anak niya na wala na siyang kontrol dito. Samantala, sa Velmont Tower,
Humarap si Celestina sa maliit na grupo ni Orpea, Brixia, ni Lofer, Padio, Mang Tercio at Isandro. Nasa mesa ang lumang notebook na ipinadala ni Kapitan Orion mula Quezon matapos niyang malaman na lumantad na si Celestina. Nasa lobby yon ng kahon na itinago niya sa loob ng maraming taon, kasama ang ilang pahina ng records na akala ng lahat ay nasunog. Hindi pa kumpleto ang ebidensya, sabi ni Nilofer, binubuklat ang notebook. Pero sapat ito para humingi ng court order sa accounts at old warehouse logs. May memory card din, sabi ni Celestina. Sira ang gilid pero baka may paraan pa. May kakilala kong forensic technician, ani ni Orpea, tahimik at makagkakatiwalaan. Tumingin si Dacario kay Celestina. Hindi na ito simpleng paghahanap ng nakaraan. Kapag itinuloy natin, babanggain natin ang pamilya ko, ang board, pati mga taong binayaran nila. Tumayo si Celestina. Hindi na siya ang babaeng nanginginig sa lobby noong unang araw. Sa likod ng kanyang mga mata, ang 10 taong gutom sa hustisya. Hindi ako bumalik para maghingganti lang. Bumalik ako dahil may mga namatay sa warehouse na iyon. May mga pamilyang hindi nabayaran. May anak akong muntik nang mawala. At may lalaking 10 taong nilang pinaniniwalaang kasalanan niya ang lahat. Dahad-dahang tumanggo si Dacario. Kung ganun, hindi na tayo titigil. Sa labas ng conference room, hindi nila alam na may isang empleyadong palihiming nakikinig. Si Timotea Galvez, assistant ni Sorelio, na matagal nang binabayaran para magpadala ng impormasyon. Mabilis nitong kinuha ang cellphone at nag-type ng mensahe. Sir, hawak nila ang notebook. Buhay si Celestina at alam na ni Dacario ang tungkol kay Doña Veneranda. Ilang segundo lang, sumagot na si Sorelio. Simulan na ang media attack, sirain ang babae bago siya paniwalaan ng lahat. Kinabukasan, bago pa sumikat ng buo ang araw, kumalat na sa internet ang pangalan ni Eliana Morante. May mga peking article na nagsasabing siya raw ay babaeng manloloko na may lumang kaso ng estafa at sinadya niyang gayahin ng mukha ni Celestina Velmont para makapasok sa buhay ng bilyonaryong CEO. May mga vloggers na nagsimulang gumawa ng kwento, may mga komentaristang hindi man lang nag-imbestiga, ngunit agad na husga, at may mga larawan niyang kuha sa lobby ng Velmont Tower na pinalabas na ebidensya ng panluloko. Sa maliit na conference room ng Velmont Tower, tahimik na pinapanood ni Celestina ang balita. Nasa tabi niya si Lior, nakaupo sa sofa habang hawak ang kanyang laruang barko. Sabithin na siya sa pagkakadukot, halata pa rin sa mga mata niya ang takot. Tuwing may biglang bubukas na pinto, napapatilad siya. Tuwing may lalaking malakas na boses sa hallway, napapahawak siya sa damit ng kanyang ina. Ma? Mahinang tanong niya. Masama po ba ako sa balita? Agad na palingon si Celestina. Lumuhod siya sa harap ng anak at hinawakan ng magkabilang pising niya. Hindi anak, wala kang ginawang masama. Pero bakit galit sila sa atin? Napayuko si Celestina. Ilang taon niyang prinotektahan si Lior mula sa kasinungalingan ng matatanda. Pero mayon, kahit 7 taong gulang lang ito, nadadamay na siya sa dumi ng mundo na pinasok ng mga kalaban nila. May mga tao kasing takot sa totoo, marahanig sabi ni Celestina. Kaya gumagawa sila ng ingay para hindi marinig ang katotohanan. Lumapit si Dacario mula sa pinto. Narinig niya ang huling sinabi ni Celestina. Sa mga kamay niya ay may maliit na kahon ng bagong lapis, notebooks, at isang simpleng toy ship na kahoy. Lior, maingat na tawag ni Dacario. Tumingin ang bata sa kanya. May pag-aalinlangan pa rin sa mukha niya. Hindi pa sapat ang dugo para maging ama sa puso ng batang matagal nang walang kinilalang tatay. Alam iyon ni Dacario. Kaya hindi siya nagmamadali. Hindi siya humihingi ng yakap. Hindi siya humihingi ng tawag na papa. Ang nais lang niya ay magsimula kung saan pinayayagan ng anak. Nabalitaan ko, bahagyang nanginginig ang boses ni Dacario, na kailangan mo raw ng lapis. Dahan-dahang tumingin si Lior sa kahon. Dalawa po ba iyan? Tanong niya. Bahagyang numiti si Dacario, ang unang totoong ngiti na nakita ni Celestina matapos 10 taon. Sobra pa sa 2. Hindi agad lumapit si Lior. Tiningnan muna niya ang ina na tumango ng marahan. Saka siya tumayo at kinuha ang kahon. Salamat po, Sir Dacario.
May kirot na dumaan sa mukha ni Decario, ngunit tinanggap niya iyon. Walang anuman. Sa kabilang mesa, mabilis na nag-aayos ng dokumento si Nilofer Sandoval. Kasama niya sina Orfea, Brixia, Padio, Yisandro at Mang Tercio. Nasa harap nila ang lumang notebook ni Celestina, ang memory card na narecover ng forensic technician na si Renwick Sibal, mga bank records at kopya ng tawag ni Brando na malinaw na nagbablackmail kay Celestina kapalit ng ebidensya. May problema pa rin, sabi ni Nilofer habang nakakunot ang noo. Malakas ang ebidensya laban kay Brando at Sorelio, pero kailangan nating ikonekta si Doña Veneranda ng direkta. Hindi sapat ang sinabi ni Brando kung walang independent proof. May boses siya sa recording nung gabi ng warehouse, sabi ni Celestina. Narinig ko siya. Pero hindi pa malinaw sa memory card, sagot ni Renwick. May static, may sirang bahagi. Kaya kong linisin pa pero hindi ko maipapangako na buo. Tahimik na nakinig si Decario. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mang Tercio. Mang Tercio, sabi niya, nung gabing namatay raw si Celestina, sino ang unang dumating sa bahay pagkatapos ng balita? Nag-isip ang matanda. Ang inyong ina, kasama si Sorelio, pero bago pa dumating ang pulis para sabihin ng resulta, alam na niya ang nangyari. Napatingin si Orfea. Ibig sabihin nalaman niya bago opisyal na ipaalam. Tumanggo si Mang Tercio. At may isa pa. Nung gabing iyon, inutos niya sa akin na itapon ang ilang gamit ni Ma'am Celestina mula sa kwarto ninyo. Hindi ko sinunod lahat. May itinago ako. Nanlaki ang mata ni Decario. Ano ang itinago mo? Hindi agad sumagot ang matanda. Para siyang nahihiyang ngayon lang niya sasabihin. Isang maliit na voice recorder na nakita ko sa lining ng lumang bag ni Ma'am Celestina. Akala ko sira na. Natakot ako noon. Natakot ako sa Donya, pero hindi ko itinapon. Tumayo si Celestina. Nasaan iyon? Nasa lumang bahay sa Batangas, sa baul ng inyong mga gamit. Walang nagsayang ng oras. Sa araw ding iyon, bumiyahe sina Decario, Celestina, Padio, Nilofer at Mang Tercio papunta sa lumang bahay sa Batangas. Naiwan si Lior kay Orfea at Brixia sa secured suite ng kumpanya, kasama ang 2 pulis na personal na inasikaso ni Nilofer. Tahimik ang biyahe. Sa labas ng sasakyan, unti-unting nagbabago ang tanawin mula sa matataas na gusali papunta sa mga puno, palayan at kalsadang minsang kabisada ni Celestina. Habang papalapit sila sa lumang bahay, bumibigat ang dibdib niya. Dito sila minsang nangarap ni Decario. Dito sila unang nagluto ng hapunan na nasunog dahil pareho silang walang alam sa kusina. Dito siya nangakong hindi aalis. At dito rin inihatid ni Decario ang kanyang sariling kalungkutan sa loob ng 10 taon. Pagpasok nila sa bahay, sinalubong sila ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. Dinala sila ni Mang Tercio sa maliit na silid sa likod. Binuksan niya ang baol at inilabas ang isang tela na nakabalot sa lumang voice recorder. Nanginginig ang kamay ni Celestina nang kunin iyon. Dito nagsimula ang lahat, bulong niya. Dinala nila ang recorder kay Renwick nung gabing iyon, halos magdamag itong nagtrabaho. Habang naghihintay, nakaupo sina Decario at Celestina sa hallway ng tech room. Walang formal na usapan, ngunit may katahimikan na hindi na kasing bigat tulad noon. May mga taon na galit ako sa'yo. Mahinang inamin niya. Tumingin si Decario sa kanya. Hindi dahil iniwan mo ko, dagdag ni Celestina, kundi dahil gusto kong sisihin ng kahit sino sa sakit. Minsan iniisip ko, kung simagot mo lang ang tawag ko baka hindi nangyari ang lahat. Pero pagkatapos kong manganak kay Lior, naintindihan ko na hindi ganoon kadali ang buhay. May mga taong tunay na may kasalanan, at may mga taong ninakawan lang ng pagkakataon. Napayo ko si Decario. Araw-araw kong sinisisi ang sarili ko. Alam ko. Hindi ko alam kung paano babawiin ng 10 taon. Hindi mo mababawiin, sagot niya. Masakit, ngunit totoo. Pero pwede kang naririto sa mga susunod. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto. Lumabas si Renwick. Pagod ang muka pero malinaw ang tingin. Nakuha ko,
sabi niya. Hindi perpekto, pero sapat. Pinatugtog nila ang recording. Una ay ingay ng ulan, yabag, kaluskos ng papel at hingal ni Celestina nung gabing iyon. Pagkatapos ay boses ni Sorelio. Siguraduhin mong walang matitira. Sumunod ang boses ni Brando. Paano kung hanapin siya ni Sir Dacario? At pagkatapos, isang malamig na boses ng babae mula sa speakerphone. Hayaan ninyong magdusa ang anak ko. Mas mabuti nang masaktan siya ngayon kaysa agawin ng babaeng iyan ang buong Velmont sa amin. Napapikit si Dacario. Wala nang duda. Si Doña Veneranda iyon. Kinabukasan, nagsampa si Nilofer ng formal na kaso. Kasabay nito, nagpa-press conference si Dacario sa harap mismo ng Velmont Tower. Punong-puno ng reporters ang lugar. May mga kamera, ilaw at mikropono. Sa tabi niya nakatayo si Celestina. Hindi na bilang Eliana Morante na nagtatago, kundi bilang Celestina Arandia Velmont na buhay, ina, asawa at saksi. Sa loob ng 10 taon, simula ni Dacario, pinaniwala akong namatay ang asawa ko sa isang aksidente. Ngayon, hawak namin ang ebidensyang nagpapatunay na iyon ay krimen. Nag-ingay ang mga reporter. Itinaas ni Nilofer ang kopya ng court filing. Ang mga ebidensya ay naisubmiti na sa korte at sa pulisya. Kasama rito ang recovered audio recording, bank trails, foundation fund diversion records at testimonya ng mga saksi. Lumapit si Celestina sa mikropono. Saglit siyang tumingin kay Lior na nasa tabi ni Orpea. Hawak ang bagong lapis at laruang barko. Pagkatapos ay humarap siya sa mga kamera. Hindi ako bumalik para sirain ang Velmont, sabi niya. Bumalik ako para iligtas ang mga taong dinurog ng kasinungalingan. Hindi lang ako ang biktima rito. May mga manggagawang namatay sa warehouse. May mga pamilyang hindi nabayaran. May mga batang nawalan ng scholarship dahil ninakaw ang pondo. At may anak akong muntik nang mawala dahil may mga taong ayaw na managot. Mula sa malayo, pinanood ni Sorelio ang press conference sa loob ng opisina niya. Nanginginud ang kamay niya habang umiinom ng alak. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Doña Veneranda. Ayusin mo ito, utos ng matanda. Wala na tayong magagawa. May recording, may bank records, nagsasalita na si Brando. Kung babagsak ako, isasama kita. Napatawa si Sorelio, ngunit puno iyon ng takot. Donya, matagal na tayong magkasama sa hukay. Sumubok si Sorelio na tumakas papuntang pribadong airstrip kinagabihan, ngulit doon siya hinarang ni Padyo kasama ang mga pulis. Sa una, nagbanta pa siya. Alam mo ba kung sino ako? Sigaw ni Sorelio. Tumitig lang si Padyo. Oo, ikaw ang lalaking dahilan kung bakit namatay ang kapatid ko sa warehouse. Ikaw ang dahilan kung bakit maraming pamilya ang nagluksa. Ngayon, pangalan mo naman ang nasa warrant. Ilang oras matapos maaresto si Sorelio, hinuli rin si Doña Veneranda sa kanyang mansyon. Hindi siya sumigaw, hindi siya iniyak. Nanatili siyang tuwid habang ipinapakita ang warrant. Ngunit nang makita niya si Dacario sa may pintuan, bahagyang nabasag ang kanyang muka. Anak, ginawa ko iyon para sa iyo. Tumingin si Dacario sa kanya. Wala nang galit na sumasabog. Wala na ring batang naghahanap ng pagmamahal sa inang hindi marunong magmahal ng walang kontrol. Hindi, ginawa mo iyon para sa sarili mo. Tatalikuran mo ang ina mo para sa babaang iyan? Hindi kita tinatalikuran dahil kay Celestina. Tinalikuran mo ako noong pinili mong sirain ang buhay ko. Dinala si Veneranda palabas ng mansyon na minsang simbolo ng kapangyarihan niya. Ngayon, isa na lang itong bahay na puno ng katahimikang hindi kayang bayaran ng yaman. Lumipas ang mga buwan, naging mahaba ang paglilitis, ngulit matibay ang ebidensya. Nagpatotoo si Brando kapalit ng mas mababang parusa, ngulit hindi siya nakaligtas sa pananagutan. Inamin niyang inutusan siya ni Sorelio na agawin ang ebidensya kay Celestina at si Doña Veneranda ang nagbigay ng pondo para palabasing aksidente ang lahat. Lumabas din ang bank records na nagpapatunay sa pagnanakaw sa Velmont Hope Foundation at sa lumang insurance claim mula sa warehouse. Sa huli,
Nahatunan sina Sorelio at Brando sa kasong kidnapping, frustrated murder, arson, fraud at obstruction. Hindi naging mabilis ang hustisya, ngunit naging malinaw ito. Isa-isang nabayaran ng mga pamilyang nawalan sa warehouse. Ang mga scholarship na ninakaw ay ibinalik, ang Peking Foundation ay isinara, at ang mga ari-ari ang ginamit sa pagnanakaw ay kumpiska. Ngunit para kina Celestina, Dacario at Lior, ang tunay na hamon ay nagsimula pagkatapos ng ingay. Hindi madaling maging pamilya sa isang araw. May mga gabing nagigising pa rin si Lior dahil sa bangungot sa bodega. May mga sandaling umiiwas siya kay Dacario dahil hindi niya alam kung paanong yayakapin isang anak na ngayon lang dumating. Hindi pinilit ni Dacario ang bata. Sa halip, nagsimula siya sa maliliit na bagay. Sinamahan niya ito sa school. Tinuruan niyang gumawa ng paper boat. Pinakinggan niya ang mga kwento nito tungkol sa lapis, assignment, at kaklase nitong si Banjo na laging nanghihiram ng eraser. Isang gabi, habang nasa lumang bahay sila sa Batangas, inayos ni Dacario ang sirang laroang barko ni Lior. Nakaupo ang bata sa tabi niya, tahimik na nanunood. Sir Dacario? Oh? Dati po bang marunong din kayong gumawa ng barko? Hindi masyado, pero tinuruan ka noon ng mama mo. Magaling po si Mama sa lahat. Ngumiti si Dacario. Oo, kahit noon pa. Matagal na katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahang sumandal si Lior sa braso niya. Tatay Dak, bulong ng bata, halos hindi marinig. Pwede po ba bukas ulit tayo gumawa? Tumigil ang kamay ni Dacario. Napatingin siya kay Celestina na nasa may pintuan, tahimik na umiiyak habang nakangiti. Oo, sagot ni Dacario, basag ang boses. Kahit araw-araw. Makalipas ang 3 taon, muling binuksan ang lumang warehouse site sa Batangas. Hindi na ito ginawang bodega. Sa halip, itinayo roon ang Celestina Velmont Center for Lost Families, isang sentro para sa mga babaeng biktima ng karahasan, mga batang nawalan ng magulang at mga pamilyang pinaghiwalay ng kasinungalingan. Nandoon sina Orfea, ngayoy Chief Operations Officer ng Velmont Maritime, Brixia na namumuno sa community programs, Nilofer na naging legal director ng foundation, Padio na head ng Safety and Witness Protection Unit, Manang Prisca na may sariling maliit na kantin sa loob ng center, Aling Mavina na nagdala ng libreng almusal para sa mga bisita, Kapitan Orion at Aling Nemia na pinarangalan bilang mga taong nagligtas kay Celestina noong gabing inakala ng lahat na katapusan na niya. Sa entablado, tumayo si Celestina habang hawak ang kamay ni Lior. Sa tabi nila si Dacario, hindi na ang malamig na CEO na kinakatakutan ng lahat, kundi isang lalaking natutong maging ama, asawa at tao muli. May mga taong inililibing kahit buhay pa, sabi ni Celestina sa mikropono. May mga pangalan na binubura para hindi na makapagsalita. May mga pamilyang pinaglalayo ng kasinungalingan. Pero kung may isang bagay akong natutunan, iyon ay ito. Ang katotohanan, kahit gaano katagal ilibing, marunong pa ring huminga. Tahimik ang mga tao, marami ang umiiyak. Tumingin siya kay Dacario. Hindi na natin maibabalik ang 10 taon, pero pwede nating gawing makabuluhan ang bawat araw na natitira. Magaling po si Mama sa lahat. Ngumiti si Dacario. Oo, kahit noon pa. Matagal na katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahang sumandal si Lior sa braso niya. Tatay Dak, bulong ng bata, halos hindi marinig. Pwede po ba bukas ulit tayo gumawa? Tumigil ang kamay ni Dacario. Napatingin siya kay Celestina na nasa may pintuan, tahimik na umiiyak habang nakangiti. Oo, sagot ni Dacario, basag ang boses. Kahit araw-araw. Makalipas ang 3 taon, muling binuksan ang lumang warehouse site sa Batangas. Hindi na ito ginawang bodega. Sa halip, itinayo roon ang Celestina Velmont Center for Lost Families, isang sentro para sa mga babaeng biktima ng karahasan, mga batang nawalan ng magulang at mga pamilyang pinaghiwalay ng kasinungalingan. Nandoon sina Orfea,
ngayoy Chief Operations Officer ng Velmont Maritime, Brixia na namumuno sa community programs, Nilofer na naging legal director ng foundation, Padio na head ng Safety and Witness Protection Unit, Manang Priska na may sariling maliit na kantin sa loob ng center, Aling Mavina na nagdala ng libreng almusal para sa mga bisita, Kapitan Orion at Aling Nemia na pinarangalan bilang mga taong nagligtas kay Celestina noong gabing inakala ng lahat na katapusan na niya. Sa entablado, tumayo si Celestina habang hawak ang kamay ni Lior. Sa tabi nila si Dacario, hindi na ang malamig na CEO na kinakatakutan ng lahat, kundi isang lalaking natutong maging ama, asawa at tao muli. May mga taong inililibing kahit buhay pa, sabi ni Celestina sa mikropono. May mga pangalan na binubura para hindi na makapagsalita. May mga pamilyang pinaglalayo ng kasinungalingan. Pero kung may isang bagay akong natutunan, iyon ay ito. Ang katotohanan, kahit gaano katagal ilibing, marunong pa ring huminga. Tahimik ang mga tao, marami ang umiiyak. Tumingin siya kay Dacario. Hindi na natin maibabalik ang 10 taon, pero pwede nating gawing makabuluhan ang bawat araw na natitira. Pumalakpak ang lahat. Pagkatapos ng seremonya, naglakad silang 3 papunta sa gilid ng dagat. Ang dating lugar ng apoy at takot ay ngayon ay puno ng ilaw, halaman at tawanan ng mga batang tinutulungan ng center. Hawak ni Lior ang laruang barkong inayos nila ni Dacario habang si Celestina ay nakasandal sa balikat ng asawa. "Ma, dito po ba kayong muntik mawala noon?" Tumingin si Celestina sa lumang lupaing minsang kumuha sa kanya ng lahat. Pagkatapos ay ngumiti siya. "Oo anak, pero dito rin tayo nagsimulang mabuo ulit." Hinawakan ni Dacario ang kamay niya. Sa daliri ni Celestina, suot na muli ang singsing na 10 taong iningatan ng lalaking hindi tumigil magmahal kahit akala niya wala nang babalikan. Habang lumulubog ang araw sa dagat, sabay-sabay silang naglakad pauwi sa lumang bahay sa Batangas. Hindi na iyon bahay ng alaala at pagluluksa. Hindi na iyon lugar ng multo ng nakaraan. Sa wakas, tahanan na iyon ng pamilyang ninakawan ng panahon, ngulit hindi kailanman tuluyang natalo. At sa gabing iyon, habang naghahapunan sila sa simpleng mesang kahoy, tumawa si Lior sa biro ni Dacario. Napangiti si Celestina habang nagsasandok ng kanin, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman nilang hindi na silang hinahabon ng nakaraan. Dahil ang kwento nilang nagsimula sa pagkawala, apoy at kasinungalingan, ay nagtapos hindi sa paghihiganti, kundi sa hustisya, paghihilom at pamilyang buong-buo nang pinili ang isa't isa.